Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Christian Imbili at Lister Martinez. Undercard po sila sa labanan sa pagitan naman ni Canelo Alvarez at Terence Crawford ngayong September 13 na gaganapin po sa Las Vegas, United States of America. Itong si Christian Imbili at Lister Martinez mga idol ay nangangampanya sa super middleweight division. Paglalabanan po nila or nakataya dito ang WBC Interim World Super Middleweight title ni Christian Mbili, na kung saan sa labanan naman na ito tayo ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis, na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa ating mga boxing fans at marami po kayong makukuha mga basihan dito sa ating talakayan na kung saan posibleng magbigay influensya sa inyo, lalo na pagdating po sa desisyon kung sino ang inyong papaboran. Pabor ba kayo kay Imbili o dito kay Martinez? Bagamat andong sports speech ay naghahayag din po ng prediksyon, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pang long sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman simulan na natin ang ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya mamaya sa gagawin naman natin na comparison. Unahin natin ang sa panig dito sa magsasilbing challenger, Lister Martinez. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ang boksingerong ito. 19 wins with 16 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 29 anyos at ang height 5 foot and 11 inches na may reach na 72 inches. Orthodox ang stance, count ratio 84.21%. Last fight, March 22, 2025, nakasugupa si Joshon James. Panalo by 4th round knockout itong si Lister Martinez. Karanasan, eksperyensya nitong si Lister Martinez. Bago ito pumasok sa professional boxing mga idol, noong 2012, naging silver medalist ito sa Youth World Championship. 2013 at noong ding 2017, gold medalist ito sa Central American and Caribbean Games. Bagamat wala pong naitala kung nakailang laban ito sa amateur boxing, pero may mga nasungkit ito na mga patimpalak na kung saan akin ngang nabanggit ngayon lang. Ngayon dadako naman tayo sa experience nitong si Lister Martinez sa professional boxing naman tayo. Mga matitindi na kalaban ni Lister Martinez katulad ni Lucas de Ebrio. Yun yung natatandaan na kalaban ni Ebrio, si Wiljon Mindoro. Knockout artist din itong si Lucas de Ebrio mga idols. Si Isaiah Steen noong 2023 po yan nangyari, at noong 2024 si Carlos Gongora na may 22 wins with 2 losses. Panalo si Lister Martinez by unanimous decision. Itong si Carlos Gongora mga idol, nakalaban din po yan ni Christian Imbili. Ang nangyari po, dalawang bisis muntik mapabagsak si Imbili dyan. Nagrogi si Imbili sa mga uppercut ni Lister Martinez o ni Gongora. Oo, pero ganun pa man, pagkatapos ng laban na yon, nagkaroon pa ng mga patindi ang kalaban ni Christian Imbili mga idol. Mamaya babanggitin din natin yan sa panig naman ni Imbili. Dahil pareho nga nilang nakalaban, tapos binugbog lang ni Lister Martinez itong si Carlos Gongora nung sila naman ang magkaharap. Ngayon sa skills naman ni Lister Martinez mga idol, boxer puncher ito para sa akin. Pressure fighter style, brawler style, may defensive style, counter puncher style, mayroon siya ng ganyan. Taglay nito ang liksi, hand speed, power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, average lang din po ang depensa nito. Oo. Sa durability, wala pa ako nakitang kahinaan ng boksingerong ito mga idol. Wala pa ako nakitang kahinaan. So dito masusubok yan sa laban kay Christian Imbili. Dahil di hamak na mas kilala po talaga si Imbili kumpara dito kay Martinez. Sa panig naman ni Christian Imbili tayo.
bilang isang professional boxer, si Christian Mbili po ay may presimong kartada. 29 wins with 24 wins coming by way of knockout, undefeated din. May edad na 30 anyos at ang height 5 foot and 8 and a half inches. Na may reach na 72 inches orthodox ang stance sa count ratio. 82.76% at kasalukuyan niyang hawak at for the first time didipinsahan po ni Christian Mbili ang kanyang WBC interim kontra kay Lester Martinez. Last fight ni Christian Mbili mga idol, June 27, 2025, nakasagupa si Masid Suliki. Padalo by first round technical knockout itong si Christian Mbili. Ngayon dadako naman tayo sa karanasan o experience nitong si Mbili mga idol. Bago ito pumasok sa professional boxing, si Christian Mbili po ay napasali din sa amateur boxing sa junior sa the European Junior Championship, the European Union, at nagparticipate din po ito sa Rio Olympic noong 2016. At siyempre napasali din po siya sa World Series of Boxing na kung saan may 80 total fights sa amateur boxing po itong si Christian Mbili. Ngayon sa kanya namang eksperyensya o karanasan bilang isang professional boxer, mga matitinding na kalaban nito ay ang katulad ni Ronald Ellis, Najib Mohammedi, Demond Nicholson, at ang dating Olympian at dating world title challenger na si Sergey Derevianchenko. Oo. At yun nga, sa laban din kay Gungoro, doon natin nakikita ang kung saan itong si Christian Mbili ay naaalog po talaga mga idol. Kung di lang mabilis kumapit, talagang knockdown siya kasi nga ininda. So nakita natin yung kahinaan ni Mbili sa panga na kung saan pag tinamaan pala ng solido ito, nagogrogi. Yan po. Ngayon, dadako naman tayo sa skills itong si Christian Mbili. Pressure fighter brawler ito mga idol. Malimit natin makikita yan kay Christian Mbili. Pressure fighter brawler, brawler na kung saan may pagka-agresibo, volume kung bumabato ng mga suntok o kombinasyon, taglayang power timing at accuracy. Siyempre may counter din po ito. At yun nga, noong nagrugi ito, may defensive style, back pedal, moving around, may ganon siya pero bibihira po yun. Kaya kilala siya sa pressure fighter brawler style. Ito si Christian Mbili. Dipinsa niya, ayun na rin yung kanyang opensa po mga idol. At yung weaving, cover sa panga, yun ang pinakaano nito. Nasa harapan lang po ito ng kanyang katunggali. Kumbaga matirang matibay kasi sa estilo niya mga idol, na laging nakaabante, front po yan sa mga counter. Front po yan sa uppercut dahil laging nakatungo. Itong si Christian Mbili. Pero yun nga, dahil sa nangyari sa kanya sa laban kay Gungura, nagkaroon siya ng head movement na parang si Mike Tyson, yung weaving, ganyan. So, nag-i-improve din po sa bawat laban si Christian Mbili hanggang sa mapakasagupa nga siya kay Sergey Derevianchenko. Alam naman natin na si Sergey Derevianchenko ay prize fighter. Napakagaling din sa inside fighting ni Sergey Derevianchenko, pero yun nga, hindi umubra si Sergey Derevianchenko. Natalo po si Sergey Derevianchenko sa laban nila. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Mga idol, unahin natin sa dako na pagdadausan, which is sa United States of America. Itong si Christian Mbili, bagamat ang nationality nito is France, pero ang original na lahi nito mga idol Cameroonian. Samantala itong si Lester Martinez naman ay taga Guatemala. So ibig sabihin mga idol, parehong dayo sila. Nandyan sila sa neutral ground. 50-50 tayo doon. Ngayon dadako naman tayo sa ranking po ng BoxRec dito po sa Super Middleweight Division. Out of 1,788 kamabuksingerong lumalaban sa Super Middleweight Division, rank 3 itong si Christian Mbili. Rank 12 naman itong si Lester Martinez. BoxRec ranking po yan mga idol. Ngunit dito naman tayo sa boxing scene, WBC interim ang hawak ni Christian Mbili, which is nakataya po yan sa laban na to. Rank 7 sa WBC naman si Lester Martinez at rank 3 sa WBA. So nasa top ranking po itong si Lester Martinez
Sa madaling salita, parehong nasa top ranking ang dalawang maglalaban. At ang paglalabanan nila ay ang pagkakataon na mapapalaban kay Saul Canelo Alvarez or Terence Crawford, kung sino ang manalo sa kanilang dalawa ngayong Petsa 13, mandatory challenger kasi WBC interim ang paglalabanan. Kaya mga idol, kapit tuko dito si Imbili at ito namang isa, kapit tuko din para makapangagaw ng titulo. Kasi ito yung mga idol yung sinasabi natin na malaking pagkakataon to. Payday ito para sa mga world title challenger. Oo. Ngayon, dadako na tayo sa physical na appearance kasi kung nyo napapansin sa rankings, lamang si Christian Imbili sa boxing scene, lamang sa katayuan si Imbili dahil siya po ang may hawak sa WBC interim. So 55-45 ganun po yan in favor of Imbili. So ngayon sa physical na appearance naman tayo, unahin natin sa edad. Sa edad, 30 anyos si Imbili, 29 anyos si Lister Martinez. So pareho na sa prime to ang dalawang maglalaban. Sa height po, mas matangkad ng 2.5 inches si Lister Martinez na may sa reach magkasing haba lang sila sa 72 inches. So dito mga idol, dahil marunong gumamit sa distansya itong si Lister Martinez, gamit sa kanya yung kanyang advantage sa height. Oo, kasi yung 2 inches mga idol, malaki na yan tingnan. Oo. Ngayon dadako naman tayo sa kanilang lakas of knockout ratio. Sa knockout ratio po, 82% ang knockout ratio ni Imbili, 84% ang knockout ratio nitong si Lister Martinez. So mga idol, halos magkasing lakas lang tong dalawa. 2% lang po diferensya sa knockout ratio. Pero nandito tayo sa comparison. So height, power, lamang po si Lister Martinez. Ngayon, dadako naman tayo sa activity, parehong aktibo itong mga maglalaban. Dito naman tayo sa karanasan o eksperyensya. Pareho silang nag-ugat sa amateur boxing. Pero sa uri ng nakalaban sa pro fights, mas mga kilala at mas mga dekalibre ang mga nakalaban nitong si Christian Imbili ikumpara po sa mga nakalaban naman ni Lister Martinez. Oo. So, dito mga idol, may kalamangan ng konti si Imbili sa eksperyensya. Siguro, 53, 47, ganyan. Ganun lang po sila ka-closed. Ngayon, dito naman tayo sa skills. Pressure fighter brawler kontra boxer puncher. 55-45 in favor of Lister Martinez. May kalamangan ito sa skills kasi nga si Christian Imbili mas hiyang ito sa pamimrisyur, mas hiyang ito sa makipagtututo kasi brawler siya pressure fighter brawler dahil aakma yung kanyang pagka-agresibo. Si Lister Martinez as a boxer puncher, pwede siyang maging pressure fighter style, pwedeng maging defensive style, pwedeng counter puncher style. Kasi nga boxer puncher, so may kalamangan sa skills si Lister Martinez. Pero yun nga, kung ma-handle ba niya ang pagka-agresibo ni Imbili, kung makapanatili ba siya sa kanyang distansya kay Imbili dyan mga idol. So kayo nung sports sinong Yamado, mga idol, halos 50-50 lang to. Oo. Kahit may titulo si Imbili, para sa akin 50-50 lang to. Kasi hindi po matatawaran ang height. Marunong gumamit sa height si Martinez at sa kanyang skills as a boxer puncher mga idol ay talagang masasabi natin na may laban to. Oo, kasi ang boxer puncher maraming galaw ikumpara po sa pressure fighter brawler. Halos 50-50 lang. Pero dahil sa may titulo na hawak itong si Christian Imbili, bilang pagrespeto na rin sa kanya, mga idol, at sa mga rankings, so 55-45 in favor of Imbili. Yun po ang pinaka-comparison natin. Pero kung walang titulo to, 50-50 lang to mga idol.
Pero dahil sa may titulong hawak si Imbili, so konsiderasyon yung titulo mga idol at as advantage din ni Christian Imbili mga idol. So 55-45 in favor of Christian Imbili. Ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan, Christian Mbili by 10th round technical knockout, gamit ang kanyang pagka-agresibo, gamit ang kanyang pagka-pressure fighter brawler. So dito ngayon masusubok ang kakayahan naman bilang isang boxer puncher nitong si Lister Martinez. Oo. Na kung saan po mga idol, kung sakasakaling di rin magawa ni Christian Mbili na ma-knock out itong si Lister Martinez dahil wala nga po tayong nakitang kahinaan sa boksingirong to, pabor pa rin ako kay Christian Mbili mga idol. Pero sabi ko nga, delikado din si Mbili dito mga idol. O sa laban na yan. Pero pabor pa rin ako kay Mbili na mananalo kahit sa puntusan. Gamit ang pagkagresibo, gamit ang lakas o power, posible niyang ma-overwhelm itong si Lister Martinez. Pero mga idol, sa panig naman tayo nitong si Lister Martinez dahil alam nyo naman na ako pumabor kay Christian Mbili. Sa panig ni Lister Martinez, once na magamit niya ang kanyang height and power advantage, combination sa kanyang skills, delikadong ma-counter upper itong si Christian Mbili na kung saan sanhi din po ng pagka-knockout nito. 1-10 din po mga idols. 1-10 din. Lister Martinez by technical knockout. Kasi nga po, may mga openings itong si Mbili. Yung kanyang pagtungo mga idol, delikado sa upper yan nakita pa naman natin itong si Mbili na kung matamaan pala sa panga, masulidan, nagugrogi. Although hindi pa man siya napabagsak mga idol, pero tendency na yon. Exposure na yon. Na yun ang kanyang kahinaan pag tinamaan ng solido sa panga. Na kung saan doon siya nagugrogi. Iniindan niya yung suntok ng katunggali pag doon siya tinamaan. So, delikado din na ma-knockout si Mbili 1-10 sa laban na ito kontra Martinez. At gamit ulit ng height, power, skills itong si Martinez, delikado din si Mbili na matalo sa pamamagitan po ng unanimous decision at split decision. At napansin ko pa naman pala na may kaliksian at may hand speed itong si Lister Martinez. Oo. Kaso nga lang, sa volume, mas marami bumato ng suntok tong si Christian Mbili. Mas marami. Si Mbili, mas talagang masipag sumuntok to mga idol. Kaso nga lang, yung timing at accuracy, lalo na sa pagka-counter puncher, although pareho silang may kasanayan sa counter punching, pero iba gumalaw si Lister Martinez, para bang maganda yung timing niya. Maganda rin yung accurate din kung dumali. Oo. Kaya delikado dito si Mbiling ma-knockout din po mga idol. At delikado din na matatalo sa puntusan si Mbili. Hindi nakataka-taka o kagulat-gulat yan mga idol. Kasi kung wala nga lang titulo na hawak sa Mbili, para sa akin 50-50 ito. Oo. Abangan natin. Magandang laban to mga idol. Hanggang dito na lamang ito, Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.